Sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10, paingon sa 13. Ang problema lang hindi kay hindi na ko ka klaro maayo sa mga litra. Wala kong problema. Okay. Waka man nag-sponsor sa mga o eyeglasses. Sige naman ikakupa ng glasses na to. 3:10. Second Peter 3:10. Wala ko na mabasa. Ilonggo version. Dara sa atong projector English na siya. Ingon sa 10. Second Peter 3:10. Kapang ang adlaw sa Ginoo mag-abot subong sa makawat. Ingon nga makawat, ang kawatan wa ka pa hibalo kanus sa moabot sa balay mangawat. Sama ang pag-abot sa atong Dios na dili pod may bawaan kung kanus ang iyang pagbalik. Sumala sa gisulti sa John chapter 14:1-3. Mao na iyang saad una nga nakadungog na iyang mga apostoles, iyang mga gitutunan o may bawaan po nato kanang saad nga ang Dios magabalik sa ikaduhang pagbalik niya mga kaigsuonan. So ang pagbalik sa Dios sama sa makawat, kanyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo kag masunog ang duta kag ang mga binuhat nga yarat sa silid. Ano niya? Verse 10 na siya, mga kaigsuonan. Ang mga langit daw magtaliwan, ang atmospheric, planetary, matunaw tanan, mga kaigsuonan. Kumbaga mawala, mawagtang. O nang giingon sa pulong ni Jesus, ang langit ug yuta mahanaw. Pero ang pulong nako ang ni Jesus, dili gyud mahanaw. Verse 11. Sanglit ini tanan nga butang tunawon sa among bagay. Ano bala ang sari sa mga tawo nga dapat mangin-amo kamo sa balaan kag Diosnon nga mga kabuhi nga nagahulat kag nagapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. May mga tumuluong nga kadugay mag-abot ang Dios. Ano maabot na siya? So ingon si Apostol Pedro, ang pag-abot sa Dios kuyaw. Delikado ang pag-abot sa Ginoo mo na tapos mga tumulong nga, Lord, ayaw sa balik o Dios kay mamanap ako. Mana pa yun ko Ginoo, ayaw sa balik. Lord, ayaw sa balik Ginoo kay graduate ako. No? Mga inunanan sa version po sa mga tumulong. Nga nagahulat kag nagapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga bangod sini ang mga langit nagakalayo kag matunaw kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo. Apang di nagi ko kaklaro ani. Kasi na nevertheless we according to His promise look for new heavens. Kuan kita, baro kita, nagalaong kita, sumala sa iyang mga saad, nagalantaw nga ang bag-ong mga langit. Na ay mga bag-ong langit o, new heavens, and new earth na ay bag-ong yuta, wherein dwelleth righteous. 14 na din, adayin ka 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot and without blameless, mga kaigsuonan. Maga-pray ko, siningatak na. Ginoo, siningatak na o Diyos, pamalandong kami sa imong mga pulong sining oras. Nagay kami sa mga pipila ka mga pulong Ginoo nga priska sa among nahuna.
nga amo no Dios Lord mapadasig ang amon mga kaugalingon pinaagi sa imong mga puno. Makighambal ka padayon no Dios sa imong makatawan. Salamat sa imong pag-bless each and every one of us, O Lord, as we gather together in this place, O God. Thank you, Father God, that your presence is always be in the midst of your people. We thank you for everything that you have done for all of us. We pray in Jesus' name. Amen. You may be seated now. Palakpak liwat para sa Diyos, sa atong mga gamot. Maahan tani the fire. Ang kalayo. Mag-isgot na kalayo. Na ay literal na fire, na apod spiritual na fire. Naon tani ang spiritual na fire. Sa chapter 2 in the book of Acts 1 to 4, may dimisyonar dara si Dr. Luke sa iyang testimony. Kaya siya man ang writer. Siya ang nagsulat sa book of Acts, libro sa mga binuhatan, sa mga apostoles. Sila ang nag-una sa wali sa maayong balita ni Kristo. Kag missionary dira ang cloven tongue nga may dila nga nagakalayo. Now, under appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them. Na ay daw dila. Muna ang pag-describe ni Dr. Luke nga nagakalayo, nga nagatungtong sa ilang ulo. 120 ka mga katawhan dito sila sa upper room kay hinggit nga pista sa mga Hudeo, ginatawag nga Feast of the Jews, Passover, munang ilang usual nga ginahimo sa panahon sa ika-50 adlaw, nagatililipon ang mga Hudyo ga-celebrate sa ginhimo sa Dios nga sa panahon na-release sila sa ilang pagka-slave, mga kauturan sa place sa Egypt. So, ika-50 adlaw na sila'y pagtililipon sa tuang last Sunday of the month. Sila ya, ika-50 adlaw. Muihap na sila, abi halimbawa, pistaron, ika-50, muihap na po na sila sa ika-50 na po adlaw. Pista na po sa ila, mga kaigsuunan. Ila himo, bangod, ilang ginadundong ang pag-release halin sa pagka-captive nila. Ilang pagka-slavery sa place of Egypt. So ilan na remember ang kaayo sa Dios sa ilang kinabuhi. So dito po, i-poured out sa Dios ang iyang Holy Ghost. Nakita ni Dr. Luke, isa to, mga kaigsuunan, nga naghatag o testimony kay Dr. Luke. Kay silang 120, sila man mismo ang kakita one-on-one sa ilang kaugalingon nga naay daw dila nga kalayo nga nagapatong sa ilang ulo. Ingon si John the Baptist, ako magabautismo sa inyo sa tubig, apang nagasunod sa akon, siya magabautismo sa Espiritu Santo o sa kalayo. Okay, mauna siya ang spiritual fire. Sa Bible, naapod literal na fire. Atong gigamit yung natural fire na mo sugbot tag sagbot, muluto tag bugas, etc. Itawag na siya nga natural fire. Ang heavenly fire naman makauturan, inang kalayo nga halin sa langit. Nga sa panahon ni Elijah,
naingon siya nga, kung ako tao sa Dios, ang kalayo manaog, kag maglampot sa inyo. So nasunog ang first platon, second platon, na save ang third platon. So amo na sa ang fire nga halin sa langit, mga kauturan. Kag ang Dios nga aton ginasimba, gitawag ko siya nga kalayo. Sa Hebrews chapter 12 verse 29, kung di ko masayo, no? Our God is a consuming fire. So ang kalayo nga halin sa langit, nag-operate sa time ni Prophet Elijah dito sa Mount Carmel na hitabo. O nagpakita po ng fire na po sa panahon ng nagsumbod sa Ginoo at po siya sa kuiba. Fire na to, ipakita sa Ginoo na po sa iya. Dason sa time ni Moses na ay pillar of fire by night nga nagkuhan sa ila, guide nila mga kaigsunan. So kung adlaw mahimo na po siya nga daw uling, mahimo na po siya nga cloud. So pillar of cloud by day. Kung gabi in return mo transform siya into the fire. Itawag na po siya nga pillar of fire by night. Pagkasanaga ng mga kaigsunan, grabe experience nila, no? What ang experience na namin mga anak nga ang pangano dili yun mo depart sa ilaha mo bulag ang bubiya until nga mo makaalapod sila sa duta nga gisaad sa Ginoo nga muning kanaan. Unang pagatiman sa Dios. Okay, so magahisgot ta og kalayo. Nabasa sa balang kasulatan ang gihambal ni Apostol Pedro. Kung aklason mo diri sa verse 9, ingon sa Apostol Pedro, na ay mga taong gawali na sila kapanahonan, sige sila gwali, ang Diyos mo balik. Dali na ng Diyos ang Diyos mo balik. Pero, wapagod ang Diyos na balik. No. Sa ilang kapanahonan, siyempre, naapay mga additional nga years nga wala pa sila nagkalapatay, nag-preach pa sila sa gospel ni Jesus Christ. Kay ang church sa Corinth na builder o ining mga episode na Apostol Paul, AD 65 na AD 65 na. So kung siya naapay mga taas ka mga tuig na milabay. So na-timing nga na yung mga tao nga buta na to after 15 years. So nagsugod si Apostol Pedro, mga apostoles na ihanda ninyo yung magalingon, kaya ang Diyos mo balik So no, sa John 14:1-3, ang Diyos mo balik sila nga, I will come again and receive you unto myself. So nagsugod sila sa pagwali, wala man ginambalabi ni Jesus Christ kung saan sa magbalik. So including or na-include sa ilahang preaching nga si Jesus Christ magabalik. So sa ilang kapanahonan, maybe 15 years after, may mga tao na nag-arise na sige man na sila bali nga ang Diyos mo balik na huwag nang yapon. So di na sila mutuo. So ang palasig ni Apostol Pedro mauto nga ganong gipadali man nato ang pagbalik sa Diyos. Nga ang pagbalik sa Diyos kuya. Sa verse 9, iya gipatagdira ko. Ganong ang Diyos wa pa mibalik. Kaingon siya nga ang gusto magod sa Diyos nga ang tanan makalabot sa paghinulsod. Does everyone welcome to repentance? Dili ang Diyos mo tugot nga ang mga tao makalalaglag, kundi makalabot sila sa paghinulsod. The main reason nga ang Diyos wala pa nagbalik, kay gusto sa Diyos nga naapay tao nga makaangkon o kaluwasan.
nga sa di pa siya mamatay, nakabati sa pulong sa Dios, may tungod sa kaluwasan siya kalag kung sa iyang dapat himuon, iyang i-aplikar sa iyang kinabuhi, isandra ang pagto, pag-inulsol, bautismo sa ngalan ni Jesus Christ, pagdawat sa Espiritu sa Dios, o magpadayon sa pagsimba, isa na mga kaisunan nga gusto sa Dios nga ang tao makalapot dira. The reason why nga ang Dios wala pa nagbalik. Kung nagbalik ang Dios makaukuran sa year 2000, why pa ta nag-awit sa kaluwasan? Iban sa aton. So that ang purpose kini sa Dios na wala pa siya nagbalik, ay gusto niya nga may mga tao pa nga makaangkon sa kaluwasan, makalabot sa paginulsol sa ila mga sala. Okay. So ining kalibutan nga atong gipuy-an, sunugon ni dili sa Dios. Para sa akon sa pag-intindi nga pag sila nga ang mga langit magataliwan may kagahod, buti nga nun may mga pag-uyog dira eh. Kung tanawon mo sa Book of Hebrews, Book of Revelation, sa iban pa nga mga books, mga kauturan, lukuton sa Diyos ang langit eh. Daw banig mga kauturan, nalukuton niya. So, why di mahimo ang tao? Ang mga bituon, siling dira, no? Ang bulan, ang adlaw, magpula, may mga bituon, magkalahulog pagkano eh. Kag magkakalayo. Amo ni ang wali ni Apostol Pedro nga ginpabalo niya sa iyang kapanahunan kag aton nga gihapon ginwali ginpadayon. Budlay ni patihan. Sa rason nga ang Sodom kag Gomora hindi magwa ang mga tao halin sa Sodom kag Gomora nga pagwaon na sila ni Lot sunod sa sugo sa manlunda kag sunod sa sugo of course sa Dios. Di sila magpati. Siling dira na doon nagalahog lang. Nagatinarso lang si Lot sa pagambag. Pero siling sa Bible, na nagulang kalayo kakasupri. Kag ang tanan nga wala nagpati sa ginhambal ni Lot, nasunog sila. Kag naging abog, mga kauturan. Di lang nasunog, ginabog din sila yan. Pud din sila mga kauturan. Din-cremation, sobra pa na sa natural na pag-cremate pala sa patay kalawas ng tao. Kasi siyempre kalayo na din sa langit eh. May asopre pa mga kaukuran. So, tanan nga mga tao sa duha ka syudad nagkalapatay except lang din kay Lot ang yasawati na himong sa pillar of salt. So tatlo lang din ang nakagwa naluwas sa tuwa panahon kay nadali pa tong asawa ni Lot. Pero ang mga tao sa Sodom ug Gomora urot ito ya sunog nangin abog sila mga kauturan. So may hint na ta according sa Word of God ining Bible nga may nagaulan galikan ayo. Mamati nga hindi sila magwa sa Sodom ug Gomora sa isa ka rason kay hindi nila mapatihan ang ginhambal ni Lot. Nagwa na kita dali-dali kay magaulan kalayo, kapudlay patihan. Ini mga kautulan kapudlay patihan eh. Ang ginpasa ko subok kapudlay ni patihan. Nga ang tanan nga mga buta sa kalibutan tunawon sa kalayo sa Dios. Wala iliminto sa kalibutan nga hindi masunog, mapudpud sa kalayo sa Dios. But nga nun mga kauturan, kung kalayo na nandari tanan ang planet Earth, amon to ang inambal ng Apostol Pedro, nga ang Dios magahimo sa bag-o nga mga langit, kag bag-o nga duta. But nga nun, ang Dios mag-create naman siya sa planet Earth. Nga dira ya ibutang ang mga taong matarong. After sa rapture nila, dason tapos ng judgment sa Ginoo. So dira niya ibutan ang iya mga katawhan sa bag-o nga kalibutan kag magapanaog ang New Jerusalem. Mga kaukuran. Nga ang New Jerusalem, ako na po sa langit, ang Jerusalem niya
ara sa Israel. Pero ang New Jerusalem nga bag-o nga Jerusalem ato na ko sa langit manaog na kadira na mga kauturan mapahangtang sa bag-o nga kalibutan nga himuon sa Dios. Busi anon ini nga planet Earth nga ato gipuy-an puro na diri nga kalayo. Muna ginhambal sa Book of Revelation mga kauturan nga lake of fire which is the second death. Chapter 21 verse 20 verse 15. Okay? I-kwan din. Ha? 20, chapter 20, verse 2015. Oh. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Itakbungit siya ng kauturan sa dagat-dagatang apoy. So, ang dagat-dagatang apoy, amo ni sa ang planet Earth nga ginapoy anta. Tanan na piniminto di makauturan, buhay ka na din may makita na kahoy, balay, salakyan, uthaw, aluminum, tanan, matunaw sa kalayo sa Diyos. Hindi kita din mag-invest. E bisan ano kagwapo sa aton balay, sa simbahan, instrumento, tanan-tanan, makauturan, gintigana lang ni tanan sa kalayo. Amo na hindi mapatihan sa Jehovah Witnesses. Kaya ang Jehovah Witnesses, ang mga matarong kuno yan, diri magapuyo sa planet Earth. Di sila magpati sa bag-o nga kalibutan, himuon sa Diyos, kag bag-o nga Jerusalem. Di karon kung diri mapuyo ng mga tao, nga matarong, di ano masala si Apostol Pedro sa Yawali, mga kauturan, kay ang tanan nga butang sa kalibutan nga atong gipuy-an subong tunaw Di karon kung ako ning istaran sa righteous ka mga tao according sa Jehovah Witnesses, no need na ang Diyos maghimo sa pag-ong kalibutan. The reason why nga ang Diyos maghimo sa bag-o nga planet Earth, kay ang ini nga daan ng kalibutan, naging himo niya, naging istaran ka subok, kalayo na din sunugon niya. Pila sa aton nga mga parties ini. Kay kapudlay ni patihan mga kauturan. Pero kung may background na kita, hindi kita makauturan mag-alinlangan, hindi kita mag-isitan, nga hindi nato ni patihan. Kay ang tanan nga nakasulat sa Biblia, nagkalataho na Damo na gani na locate ang mga archaeologists kani sa Red Sea, itong mga karwahe, chariots ni Pharaoh, na-locate nila 1973. Nakuha nila mga kauturan, pipicturan ka gani. So, ang Bible, matuod. Matuod ang Bible na gitawag na pulong sa Diyos, mga kauturan. So, karon, ang tanan nga mga tao nga hindi papasahan ang ilanganan sa libro sa kinabuhi, diri sila tanan ihaboy sa dagat-dagatang apoy. Ini planet Earth ni nga gipuy ang touch kung mga kalayo na ni someday diri ni sila galing ibutang. Antong Hades diri ni ibutang. Sa dagat-dagatang apoy, dili ni sila itingog. Kag madamo ang mga bersikulo, ang mga ayo sila kamatayon, pero hindi sila mapatay. Sige na lang sila antos sa wala si katapusan. Antos, na wala untat na pag-antos. Kaya ka na, unta na kaya. Hambal-hambal na sa tao nga makaya. Masiling bahala may perno. Hambal mo lang na. Kung ara ka na sa sinang sitwasyon, hindi magsala ang Bible nga ang tanan ng mga tao
nga ara sa kalayo sa pag-antos, mangayo sila sa kamatayon, pero ang kamatayon kapalayo sa iyo. Ang ila pag-antos, adlaw kagabi, non-stop. So ang Hades, ay wala pa man judgment in overall, di pa man nilik of fire ang kalibutan, may nagkalapatay nga una sa aton nga wala nangalagad sa Ginoo, wala nakangkon sa kaluwasan, asa subong gaantos naman sila. Dira sila gibutang sa Hades. Ang Hades aras dalong buta. Di na matungkad, paano ta na-explain, pero di ako nahampal sa pulong sa Ginoo, nga ang kalat kag espiritu di sila magulag nga duha ganay sila may porma na. Dira na sila ibutang makauturan sa Hades kundi pa final judgment sa Ginoo mga kauturan. Pero ang future sa kalibutan kalayo na niya. So wala kita makauturan gahandom sini nga kalibutan nga ibutang ang aton heart diri. Ha? Amo na hambal ni Jesus Christ, di ka mo magtipon sang bahandi sa kalibutan kundi sa langit. Kay diriya kawaton pa makurap pa ang inyong kwarta. Bisan masiling naton nga hindi ni ordinaryo nga papel ni kwarta la, pero tayo welcome makauturan niya, abot upon gina niya. Kay wala siyang butang nga ginahikap sa tao nga hindi makurap, hindi ma-deform. Subject makauturan sa pagka-dagta. Tanan nga mahikapan sa kamot sa tao, nagadaan. Muna nga, di ka magsigihikap sa kuya si mo asawa kay dali na magdahan. Tanan, kay ang kamot sa tao, makasasama. So, kung aton intindihon kabimpatihan na gituhan ta, hindi naton pag-ibutang aton heart sa material. Why tadiya paglaong sa kalibutan? Ang paglaong kaya sa Dios. Okay. May paralel ang natabo sa Los Angeles, California. Kung tanawon, kagabasa ka mo Bible sa Book of Genesis chapter 18 pagkato sa 19 mga kauturan, dira ang bilog na istorya nga nalapot ang pagsunog sa Sodom kag Gomora sa duha ka syudad. Bangon sining sang Biblia na naka-record dira nga ang sala sa mga tao sa Sodom kag Gomora naglabot sa Dios. May duha ka manulunda nga naglantaw sa Sodom kag Gomora kag ila ginobserbaran kag ila ginsugid sa Ginoo. Kag ang Dios makauturan na kay balusin na kabagay kag sining niya hindi pwede nga si Abraham hindi ko pagsugidan kay si Abraham ako amigo kag ang iya mga kabataan tudluan niya may tungod sa akon. Tudluan niya yung mga anak nga maglakad sa pagkamatarong pareho sa ila amay nga si Abraham. So amo na ang naka-detalye dira kung inyo basahon ang Genesis chapter 18 chapter 19 kagin reveal sa Dios kay Abraham nga ginplanuhan sa Dios nga sunugon ang Sodom kag Gomora. Ang kalayo nga ginplastar sa Dios sa kalangitan prepared na. Pagkabalo ni Abraham, siya ang mediator silbi. Siya ang nag-intercede sa Dios nga siling niya, Ginoo, sunugon mo bala ang righteous na tao upod sa mga unrighteous na tao. Munang question ni Abraham. Siyempre hindi. Hindi pwede makauran masunog upod ang righteous na tao sa mga tao nga unrighteous. So ano ang solution? Siling ni Abraham, Ginoo kung may 50. Naglapot sa pulo nga ang yuanay mga kauturan, still ang Diyos nagpasugot. From 50 person down to 10 person, ang Diyos nagpasugot.
Ipaiway niya ang pagsunog sa Sodom kag Gomora. Kung sa kanon, mapuspon ha? Kung may pulok ka mga tao nga matarong nga makita sa Dios sa duha ka syudad ining Sodom kag Gomora, mapuspon. Ha? Hindi madayon. Mga kauturan, kung may righteous nga mga tao nga makita sa Dios, daw ano gali mga kauturan, katahong gali sa mata sa Dios ang tao nga righteous. Nagapaumpaw gali ini sa balatyagon sa Dios ang tao nga righteous. Ang tao nga matarong mga kauturan, nagapaumpaw gali ini sa balatyagon sa Dios. Inang tao lang nagapaiway sa paghimo sa kasalanan, nagapaumpaw gali sa balatyagon sa Ginoo. Doon pa sila tao mahalin sa kakapoy. Kapoy sa tayo. Kason, tagaan sa bisan iced tea. Tagaan sa sang mabugnaw nga juice. Something mo na. Kagya igno na kauturan. Marilig siya sa kakapoy. No? Umpawan. So ang Diyos mga kauturan, nagkaumpawan sa panahon, may matarong gali na tao. So kita gali mga kauturan, mga hinigugma, sa panahon na padayon kita, nga maghimo sa maayong kaputang, nagapaumpaw gali na sa balatyagon sa Diyos. Sa balatyagon sa Diyos. Tandaan na. So, hindi pagdayunon sa Diyos, sunog ang Sodom kag Gomora, kay una bis may nag-intercede, may mediator, may negotiator na nakauturan nga nagpatunga between sa Sodom kag Gomora kag sa Diyos. Nga ang nasunog ang Los Angeles, California. Kay wala sang tawo mga kauturan nga nag-intercede. Kung may aral man na kauturan, the Word of God. Nakabati sila sa mga preaching through the Word of God. And yet, gusto nila na kauturan na ang ila lugar o kung ang ila town, ang ila city, mga kauturan, godless. Gusto nila na wala sila magipatihan ng Diyos. Gusto sila maging membro sa mga atheist. Nga wala Diyos ang kakilala nila sa kalibutan. Bisan pagani sa kay Satanas, na wala Satanas nga atheist. Kay si Satanas, nagtuo nga may Diyos isa kag nagatuo pa. Masiling na ito, mayo pa si Satanas. Nagatuo nga may isa ka Diyos, ka nagatuo, kwan na sa James 2:19. James 2:19. Para may, may basihan ta. Thou believest that there is one God. Thou knowest well, the devils also believe and tremble. Wala ateist sa demonyo. Para iya sa tao. Kahit ang mas nakakilala gid sa Diyos na kauturan, ako na yung mga fallen angels. Na may Diyos ito ya sa gingharian sa langit. Gusto ganit ko ako nito si parang trono, ganit Diyos to ka nagapungko sa trono Ha? Okay? So, wala sang tao nga nag-intercede. Kung wala sing tao man, may Word of God, may mga preacher, I think makauturan na nagwali kita dito. Bisan pa gani sa mga radio broadcast, sa television, magaranon sila Ha?
i-change ang channel. Ha? Hindi sila mamatik. Hindi sila interesado. So, gina-cut off nila ang mensahe sa Diyos na maglabot sa ila, mga kauturan. So, gusto nila na ang ilang lugar, mga kauturan, i-zero nila, i-wipe out nila ang tanan ng mga tao dapat hindi magtuo nga may Diyos. Kaya gusto nila i-prove, mga kauturan, kaya gina-project nila sa iba ng mga tao nga nagtuo Diyos, ng inyong lugar, tigado man na may Diyos makamugin patihan. Kami, wala kami Diyos na ginapatihan, pero tanawa kung ano kami. Doon mo na, Silvi, ang portray nila, nga i-prove nila, nga bisan wala kami ang Diyos, nga wala kami nagapati na may Diyos, pero ya ibon kami. Makasarang kami sa tanan ng butang yan, kaya nga, rich kami. So, naglapot sa punto nga dito held ang Golden Award. O, kapalo naman kapot sila tanan, ha? So, ginmensionan sa nila host nga tanaw nila kung pipila ka mga tao ang nagapati nga may Diyos. O kung mga lugar, pila ka percent na nagapati nga may Diyos. Paglapot sa ilang lugar, mga kauturan, wala gid na mensyonar kag wala gid sa may nagpati. Nga mga manggarangon nga mga tao, nga kilala nga mga tao, nga nagapati nga may Diyos, 0%. Wala gid mga kauturan kag gikadawan pa. January, ano to natabo to? January 6, no? January 6 or January 5, dira, ng mga pizza. Kaya may mga rally pa to eh. Ang ilang mga rally gani, Keep Out God of California. Pagwao nila ang Diyos sa ilang lugar, sa ilang utang na ginaistaran. Pagwao nila, keep out. Kita mo lang na? Keep God out. Grabe, garali sila. Gakampanya sila. Kung may mga tao kada na may pagtuo, tag 3% dapat i-wipe out, i-zero na, 0%. Nagarali sila mga kauturan nga pagwao nila ang Diyos sa ilang lugar. Mga alipungoy din ng mga tao nga. Genesis 1:1, God created the heaven and the earth. Ang tagiya sa kalimutan, pagwaon mo. Ang naghimok mga kauturan sa kalimutan, nag-iistaran mo, ha? Nag-istar ka lang na, ha? Pagwaon mo, kakaglawan mo. The God of the universe, ang unang statement, no? The God of the universe, 0 mentions mga kauturan sa ilang screen dati, kakikaglawan pa. May isa to katao nga naghirit pa si Lupis kung ipinido to. Nagbuta pa may Diyos. Niya, ay, mayara si Lupis. Pero hindi sila lugar. 2 days after, may nakita sila mga kauturan nga kalayong halid sa langit nga sarurot mga kauturan sa ilang lugar. Isa lang kalayo. Di ba nulunda na ito sa Diyos niya? Kita yung mga Kristohano, kabalo na kita sila. Ginsubo na ito sa Diyos, ang manulunda, habuyi ito kalayo. Nakita sa satellite,
in-establish ang Los Angeles, California sa 17th century. 1783. Hindi ko masala ang kauturan. Nagsugod na sila establish. Pero sa 2023, January 8, ano to? Oh, 2025, January 8. Halin sa 17th century, nga pag-establish. 4 million hectares ang kalapadon pagkalapada. Kaya mga bukid na makauturan niya, building ko. Ang Los Angeles, aradang Hollywood, aradang Beverly Hills, dira ka-star ang mga artista ng mga sikat. Hindi ka star na kauturan, tagoy-tuloy ka. The reason why na gusto nila improve nga bisan kami way kapatid Diyos pero magkaranon kami yaw. Kang nakasulat sa Book of Exodus chapter 20 nga hindi pwede gamiton ang name sa Diyos nga wala sa pulos. Thou shalt not use the name of God in vain. Dayon rin tahanaya, gritsugi sa Diyos yung mga kauturan, ang insulto nila. Maayong pa ang pastor o ng prophet, imo yaga-yagaan, kay may allowance pa kataas, kay basi mag-repent ka pa. Pero di sila yung direct sa Diyos, bilog kalimutan mga kauturan, ginpapati nila, nga ginaglawan nila ang Diyos. Nga atin nakatilibais na nakabidyo na Bilog kalimutan ginaglawan nila ang Diyos. Grabe nga kasakit sa balatya sa Ginoo. Kita mo lang na kung tanawon mo ang Genesis chapter 3 at chapter 11 na na. Genesis chapter 11, mo na na. No? And the whole earth was of one language and of one speech. Verse 2. And it came to pass as they journeyed from the east, and they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Verse 3. And they said one to another, Go to let us bring and burn them thoroughly, and they had brick for stone. Ano pa ko na? Slime? Had they for mortar, and they said, Go to let us build a city and a tower. Let us build as a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make as a name nila yung pangalan, no? Klimo nila makauturan ang glory, ang himaya. Kami nagpatukon sini. Let us build a city and a tower whose top may reach unto heaven. Grabe. Naputo ng langit. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So gusto nila na magpundukan sila. Maghimok na sa tower nga para sa atong pangalan. Doon mo manakala sa Los Angeles, kasi nga Los Angeles, di na basta-basta. May pangalan sila. Amo ni ang hantong ni Nimrod sa itong panahon. Kaya may isang kalingwahe, mahapos siya, i-communicate ang mga tao, kaya may isa lang kalingwahe na nag-manifest sa itong panahon. So, karon ang natabo, kaya magtukod sila sa tower,
themselves para sa ilang pangalan nga hindi naangon sa katuyuan sa Dios ang hinimo sa Dios sa luman. Verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them. Wala gid sa tao nga makapugong sa ila ginahimo, makatapna sila trabaho. Sige gid mga kauturan. Nakita sa Dios which they have imagined to do. Verse 7. Go to, let us go down under confound their language, that they may not understand one another's speech. Amo nang rason nga nagdamo ang lingwahe, kag wala nang intindihanay, kag na-stop ang buluhaton. Pamati. Kung ang ina ng katuyuan against sa katuyuan sa Dios, ang ginahimo sa tao that is against the will of God, ang Diyos mag-interrupt sila. Interrupt po na sa Diyos, mga kauturan. Kaya hindi gusto ang Diyos nga may magsikat, magluwas sa iya. Hindi kalimutan ng impuyan ta, dapat ang magsikat sa tanan ng kauturan ang Diyos ng Diyos. Ang kinalaon sa tanan ng mga tao sa bilog kalibutan, Diyos lang. Hindi ka magpubra ka sa imo yan ang alam para kilalahon ka sa bilog ng mga tao sa kalibutan. Ang Diyos ang mag-encounter sa imo sila. Ha? Kaya wala sang tinuga maglabaw pa sa Diyos. So, karon, ang natabo, sa Diyos? Destroy sa Ginoo ang ilang plano. Kag totally na-stop ang ila vision, ang ila goal na magpataas ang tao na magtaas, mga kauturan. Bangon sa Diyos. Kasi wala si tao ang makapugong eh. Diyos lang ini. Hindi ka mapunggan ni mama mo, hindi ka mapunggan ni papa mo, hindi ka mapunggan sa pamilya mo, labaw sa tanan, hindi ka mapunggan din sa pastor mo. So, ang makatap na lagi ang Diyos. Kay balikon na ni ang Los Angeles, California. Karon, kay ilaging kagawa ng Diyos, ang ginhimo sa Diyos na kauturan, ginsunog yan. Kita niyo naman na. Sa mga reels, no? Sa YouTube, kita na kung paano nga hindi matapnak-tapnak. Wala naman taga ni latest. May latest na kamong tapnak ng kalang yung subong. Wala na. Pero pila ka hektarya ang nagsunog. 3/4 sang Pilipinas according sa survey. Pirti kalapan ang nasunog. Kaglaban ng mga balay na ginsunog sa Diyos. Antong balay sa mga tao na sikat. Mga kilala, mga actress at actors, mga kauturan, nga kilala. Pirti katahong ng mga balay. Tagpila ka $1 million mga kauturan ang ilabalay, pero ginsunog lang ang di nang masakit. Halin ka sa babaw, nagpadalong ka, o kung halin ka sa talong, pagkadalo sa babaw. Halin ka sa pagkadato, kag nagpubre ka, o kung halin sa pagkapubre, nagdato ka. Di nang masakit. Halin sa babaw, na nagpadalong ka. Halin sa pagkadato, na nagpigado ka. Di tama po rin nga amo ni subo ang naabdan ka. Kaya nga, halin ka sa gamay, pagkadto kaya sa babaw. Amo pang quote sa Job 8:7, Mr. Pinky, mga kauturan.
nga halin sa gamay pakadto nga nagdako. Amen? So, wala gid na puslan ng kaukuran, urot pamangkot. Ben, kay makasaran ka mo sa inyong kaugalingon, makasaran ka mo, diin ang inyong kasaran na maproteksyonan ng inyong property. Nasa minsahi pagin sa Diyos, nga isa lang kabalaya ang wala masunog. Diriya sa palibot niya sunog. Pero ang iya balaya, wala masunog. Minsahi sa tanan. Kaya ang tao nila na nagapuyo, ng pangamuyo, tatlo yung kabata ng pangamuyo, kag siya mismo matatay ng pangamuyo, mga kaukuran. So, gin-interview. So, ang rason nga wala na sunog ang iya balay, kaya nagtuo siya na may Diyos. Pero ang mga balay di nga pati kagwapo, ang balay ito ganaya, i-compare mo sa nagsusunog, layo lang eh. Di ba ito gwapo yung balay? Ako nagwapo, ito yung gwapo. Gano'n kagwapo sa mga balay na nagkalasunog ko. So, buti pa sa mga kaukuran, kung gusto sa Diyos sunugon na, walang sabisan sino makapugong sunugon sa Diyos. Bisan may mga helicopter, gakabo sa tubig halin sa dagat, may mga aeroplano na nagabuwad dito mga kaukuran. Kung gusto ho ito sa Diyos yan na sunugon ito tanan, galing kayo nagapangamuyo eh. Ha? May mga pamilya na dito ka-start sa Los Angeles, California ha. Kung diri sa Pilipinas, may mga Kristuhanong di nga nag-pray sila pamilya eh. Ang itong rason nga, gitungkol sa Diyos na matapna. Kaya nga, may nag-pray. Bisa kita mismo nag-pray ng kasayla. Sa hindi na sila pamilya eh. Nga Lord, kaya lumoy sa mga bata kaya. Wala report na may napatay. Wala, no? Wala ng videos, no? Wala, Dubanay lang kita nasunog Amo na galing ang Diyos, no? Pakwaan, no? Ang mga tao yung pamilya pakwaan. Ang concern na lang sa Diyos yung mga ukuran, ang sundong pag-ukura, sunugon niya. Hindi ang tao, ha? Sumot si ganon, ang lugar na niya sunugon sa Diyos. Kaya ang sundong pag-ukura, ara na nabilong gali sa Kanaan, Japon. Southern Kanaan. Ara na gali nabilong ang sundong pag-ukura sa Kanaan. O galing, ang porsyon sa Kanaan, grabe ka, wicked yung mga tao dira. So, karon ko nang inagali ka lugar nga tuman sa kibala ka pagpakasala, ang Diyos kaliya maka-interrupts na ka. Kaya siya tagiya sa tuta. Siya tagiya sa kalimutan. May rason ang Diyos na mag-interrupt sina, kaya yan ang inhimok ng kalimutan. Sa panahon nga may puyo sa sinakang lugar, sa porsyon sa kalimutan, kaya ang tanang ng mga tao na higop na ginakakura, birahon ginaya sa Diyos. Kita mo ang bukos kalimutan, ipadadang tubig, kaya ang mga tao sa bilog kalimutan, grabe na ang pagpakasala, kundi water world. Amo na ang kinaiya sa atong Diyos. Sa panahon kali ang Diyos mapuno mga kaukuran, may mensahe ko na nabatian. Siling niya, God is the Prince of Peace. Pero sa panahon na magpasaway ang tao, hindi na sa Prince of Peace. He is the Lion of Judah. Kita mo, ipagpaliskad sa Diyos ang mga lamisa, ginpanglatigoy ito ang mga tao nga instead nga mag-worship sila sa balay sa Diyos, templo sa Ginoo, balay palang pangamuyuan, balay nga dira mag-worship sa Diyos, gindalaan nila sa nila mga negosyo, gindala tong mga kanting, mga karniro, mga sapat, ato tigbaylo sa kwarta, mga kaukuran, dito sila nagtililipon.
sa balay sa Dios mao nang templo pagkakita sa Dios bisan pa siya ang God of peace. He is the Prince of Peace. Nakita nila na kauturan ang kabangis sa Ginoo. Nasubrahan na sila eh. Amo na ang aton kinabuhi nga kauturan, hindi na itong pagtugutan nga ang sala makauyon ta sa sala. Do paborito ta ba lang sala, do pagkaon ba lang ang makakita sa pagkaon na paborito, do maano ta nga ang sala ilimo kaya makauturan niya nga paborito ta na. Basta sala paborito mo na. Once ka magtigong, mapuno ang Diyos bantay. Even is the God of peace, but remember, He is the God, hallelujah, of judge. Mga kauturan. Hallelujah! So, sino ang mga tao ang nakapugong sila balay, hindi nila matapnang kalayo. Wala, sunog. Itong aktor nga sa Titanic, wapo liya balay, no? Grabe do langit na, liya balay. Sunog. Pud, mga kauturan. Punaw. Okay, pamati. Nawali naman di ang tribe of Benjamin, no? Ang tribe of Benjamin against sa 10 tribes. First na attack the oath ang tribe of Benjamin. Pero di mga kauturan ang 10 tribes ka nag-unite. Second attack mga kauturan sa 10 tribes. First attack, the tribe of Judah. Second attack, mix na to, 10 tribe nag-attack. Perdi niya po. Amo ni ang Los Angeles. Pagwao nila, gabisan wala kami ang Diyos. Godless kami yan. Pero ya grabe niya ang pagpapamayo. Pili ta. Gadaog ta nga wala upod ng Diyos o kung nagakapirdi ta nga upod ng Diyos. Kaya kung ang Diyos mangupod sa ato na bisan first attack, second attack, perdi ta. Wala problema basta ang Diyos maupod. Kaya ang pag-alakay ka sa Diyos, hindi niya short term. Long term niya. Until the death. Mga kauturan, ang atong pagpangamuhi, hindi pa una-unaan, nga taong na tapermin, ginansya na tapermin, blessed na tapermaminti. No! Bisan pa ang Diyos na upod sa aton, ipa-experience kita sa Diyos, mga kauturan, sa mga puntang na hindi memorable sa aton, hindi kita pala gusto sinakapuntang, pero ipa-experience kita sa Diyos sa mga negosyante. Sino ang gusto nga maperdi? Wala. Sa mga negosyante, gusto sa mga negosyante, damo customer na binakal sa paligya mo. Wala sa negosyante, mga kauturan, nga gusto nga mabangkrap ang iya na negosyo. Gusto yan ang iya makukurang nga tapos sa ginansya. Ako na atong instinct ko negosyante ta. Kung kita ng alagad sa Diyos mga kauturan, expect kita nga may perdi daog. Pero pang long term ni, ang puntasin niya daog. Tatawag ng 10 tribes na inugdan sa Diyos, na-experience na sa kapamilya once, pero in long term, hallelujah, praise God, sa kapag-iaway, ang punta niya daog gini. Sa atong pagsimpa, pag-alagad sa Diyos, mga kauturan, kung sigihon na lang ni, hindi ka mag-give up sa atong katutong sa Ginoo, ang punta sini mga kauturan niya, daog gini. Hindi ka pinagbago na ni, ang pinaka-perdihan sa Kristohano, nga ang nag-back out siya, nagtuon naman siya na may Diyos, nagtuon naman siya na ang pulong sa Diyos tuon, nagtuon naman siya na ang Diyos kahatag pagpapamayo, may promisa ng Diyos, nga nag-back out siya. Kaya ang iya huna-huna, pagsulod niya sa pagsimba, pag-alaga sa Diyos, pagsulod sa kamaturan, tumadjik ba na? Arap na yun? Instant?
Doon pa sila pala, okay, aring panyo, imuho ko ni Pating, alam na yun. Dumadjik, hindi ako ng Diyos, mga kauturan. Kita mo, sa nabalaan ni Noemi, kada upon si Ruth sa iya, di ba lang Diyos nagduaw na sa lugar sang Bethlehem, Huda? Nagduaw ng Diyos, ako na to ang Diyos, nagpanagtag sa pagpakamayo. Pag-apot to ni Noemi, kag ni Ruth, na nagpanaghaw sila. Dali pagtapak sila tiin, banggarano na sila. Amo na? Ma-undergo sila sa process. Although nga ang Diyos, ara na sa Binimuda, nga nag-bless na, ara na sila sa parameter, sa diameter, mga ukuran, sa blessing sa Ginoo, pero need nila nga mag-undergo sa process. Kung si Ruth, why yan ang maintindihan? Siya ang Diyos, ang tuwa ako naman kanin eh. Hindi nga panagaw, nagapunaw. Hindi naman itong panalangin siya, no? Kung di ko managaw, may pagkaon. Pero kinsigi lang. Wala sila nagwakas. Nanawa mo yung sistema, tadi panagaw. Dito na lang mamaroon sa Moab. Upol ka na lang sa among pamilya. Nagsigi man kung di panagaw. Buwag na rin. Tingnan, amin ng Diyos din. Nagbiskita na. Panagtag ng tinapay. Panagaw. Ha? Pero naintindihan nyo. Kag naintindihan nyo hindi nga mag-undergo sa process. Hindi po hindi yan nga mag-doktor kaya. Pagtulong mo, pagpunta mo, doktor ka na yun. Suila ka, pagkabutlay ka. Ang Diyos ka ng doktor. Mga kauturan, sa Galatians 6:9, may due season. Amo na isa ka picture ng ambal, ihambal ko iniwat sa inyo. Kasi rin niya, ang Kristohano nag-back out sa pagsimba pag-alagad sa Diyos, nga aral naman tanan sa iya ng pagtuo, pero nga nag-back out siya, kaya wala na maintindihan ang season. Galatians 6:9, and let us not be weary, di ta magkapuyon, di ta mataan sa pag-imong sa mayon in well doing, for in due season, may season, may insakto nga panahon, mas di ka na for in due season, due, insakto, exact na, fix it, insaktong panahon, we shall reap if we faint not. Ang blessing ganito kauturan is conditional. If we faint not, sige ta desire sa blessing, pero ginakapoy ta sa paghimo sa mga putang sa pagpamuot sa Diyos. Gusto ta blessing, gusto ta makaani sa pagpakamaayo sa Diyos, pero ginakapoy kita sa paghimo sa mga putang na malipay ang Diyos. Ang blessing, it is conditional. Conditional. Ikatuwa, may season. Ang mga tanong ganun may season. Kamatis, okra, talong, mangga, pinya. May season. Si Jesus Christ kapano man sa season. Nga tayo lagi na nga edad. Hindi ko lang may baluan. Nga tayo nga edad nagsugod sa ministry. In fact, si Jesus Christ, mga kauturan, 12 years old, nabali na sa mga templo. Pero trial pa lang ko yan. Tapos silent ng Bible, nagkuhaw si Jesus Christ, tayo nga edad. Kaya ang rabbi galing sa Jewish culture, sa ilang na policy, mahimo ka nga manunudlo, mangin rabbi ka, manunudlo ka, more than 30 years old. Above 30 years old. Hindi ka mahimong rabbi kung hindi ka 30 years old above. That's why kasi Jesus Christ, wala sa mga kauturan, nagpasundaya, kaya nakita pa sa 20, 21, 22, 23, nagpanago, masasayling ng Bible
Ginulat niya niyang panahon. Bisan pa si Jesus Christ, ginulat niya ang iyang panahon. Dapat ang kurang maintindihan tani ng mga tumuloo. Masiling ka, 10 years naman ko nangalagad sa Diyos. 15 years naman ko nangalagad sa Diyos. Nga mo lang kong yapon, kay wala pa nag-abot panahon mo. Ako nangalaga, ang tumulong ka obras ang mga hindi ka lang amo, isang sumpak sa kamumutong sa Diyos, kalaobrahon ka ng kauturan, kaya siya ang una, gina-force ang blessing, gusto na ko i-bless, gusto na ko i-bless, hindi pagpilita na hindi mo pa panahon. Hindi ka sa kauturan, may panahon kiniya. Bisang piliton ka niya piliton, hindi gusto ang Diyos na piliton ang panahon. Sino nga tao nga makabutong sa panahon? Pasilyo, ang mangga, na bisang hindi ang panahon na magbunga sa piliton mo pala magbunga. Oh, ang bunga sa akin, piliton mga magtuntok ka talaga ikataan na magbulat. O ikalbulo. Tigluto ka sa tukod, pagulong. Nakuha mong gusto mo, kay gusto mo yung luto kayo, pero ang epekto sa kinapadali mo. May Diyos season eh. May panahon. Kung basahan mo ang Ecclesiastes, chapter 3. Ecclesiastes chapter 3. Wala na Tagalog ba dyan? Tagalog. Tagalog. Chapter 3. Hindi na po sige translate. Tagalog. Galatia, Ecclesiastes chapter 3. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Sa bawat bagay may kapanahunan. Lagi na may panahon din na. Amo itong ang Master Pinky ano siya nakasawa mo? Ang Master Pinky, nananian kita hindi kita magbuko. Lain po kayo, mabunjing ka na. Kanang gataas lang tuig. Galakat ang panahon na ikaw yaw ay tumutubo, ay kakaupod sa panahon ba? Nagidad ka nagkainta na ang imong lawas, mura gapon na dako ang bulpin. O, di ba? O. Mo ito ang balis na piki. Di man ang mas nami ka nagdikan sa tigulang, tingong sa bata. Kanagikan sa tigulang ba, nakita ka kutsinta ka na una ako sa kutsinta ka. Doon sa pagkasunod po ni Dayon, okay, kamatamat ka hubin. No? Dayon, kung mo nga pag-abot sa mga katuigan, nahimo ka na liyan. Liyan ka na. Nahimo ka na may buot. Hindi na buot. Hangtod na hangtod ka matunaw ka. Unlike, nagikan sa gamay pa yung dako. Di man ang mas comfortable na mas namin nga pikado ka, gusto naman amat, kinabless ka, dahan-dahan sa Diyos. Kung si kanon may kapanahunan ha, pagtanong mo sa sa kahoy, hindi yan pagtanong mo yan, dakong sa dayon. Amat-amat. Hindi tayo magpiliton, okay? Sa bawat bagay ay may kapanahonan at panahon, bawat panukala sa silong ng langit. Okay? Panahon ng kapanganakan. Panahon sa kamatayan. Panahon sa pagtatanim. At panahon ng pagbunot ng itinanim. Sabi no, may panahon sa pagtanom, panahon po sa pag-ipot sa gintanom.
Sakto ginao ka nagdalagnan. Kita no? Kaputon. Okay. Ano pa? Panahon sa pag-iba at panahon sa pagtatayo. Panahon sa pag-iyak, panahon sa pagkahawa. May panahon din yan. Ha? Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Ano man yung pagtangis? Pagsubok? Ha? Duol? Di ba? O di na to? Panahon ng paghahagis ng mga bato. Labayay yung bato. Labayay yung isyo At panahon ng pagpipisa ng mga bato. Panahon ng sa pagtigom. Itong imong ipanghaboy ng mga isyo, imo na kutugin kayo. Dito, tinuon. Gabi out. Panahon ng paghanap. Hindi naman to. O sa 6 naman ko di ay. Panahon ng pagyakap at panahon sa pagpipigil sa pagyakap. O dahil na no? Nakanutis kung magrabi ka pag ginagsanay no? Sa una. Pero karoon maganda na lang. No? Panahon ng pagpunit, panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, at panahon ng pagtatapon. Ingatan mo ni, magkapon panahon, labay na lang mo. Panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi. Sabi no, pagising, punit mo na. Yung tayo mo na ito nito. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsalita. Tapos panahon ka din ka limutingo. Panahon na ko na yung silent ko. Silent mode. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. O saan na pagtatanim? Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Galit mo na. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ng tinamonya na gumawa sa kanyang pinapapagalan? Nabing panahon. See? Karong panahon pa rin mo magsigig at bike. Panahon pa rin mo magsigig at dakat. Panahon din mo mawak kay sa lakyan, sige na antas. Panahon na namin mo. Amen. So panahon na ito, sige na nagpalampok na rin kung magulan. Panahon na rin. Pero ayaw isipan na di na siya magtaliwan. Kung sa Tagalog pa, hayaan mo lang ang panahon. Lilipas din yan. Diba? Lilipas din yan. Wala sa panahon na permanente. Panahon sa mga murag. Huwag kayo pag-uod sa inyong mali. Pero may maway unod ni. Pero wala ka ang panahon. Mga panahon din na magsiging buta ang imong mali. Hallelujah! Panawag mo si Diles, palito na to ni. Ha? Panahon sa pagsaya. Panahon sa pagtukod. Panahon sa magpabukan. Panahon sa ilang ligo swimming pool. Pagkanindutang balay nila, swimming pool na. Pagkanindutang. Grabe. Panahon sa pagsunog. Pero ang nakanami sa Kristohan ng buhay bilugi. Kung tanawin mo ang Deuteronomy chapter 28. Sige, dita, 1 to 11. Pagkalinduta. Kita? Once nagsugod ta sa pagsimba pag-alaga sa Diyos, although ang blessing amat-ama.
pero di kita balik sa Dios dalon. Dira kita pero maminti sa baba. List na ta. It shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Kondisyon ka po, umaminaw ka sa tingog sa Ginoo, at ikaw undang, diligently makaisunan ka ng sige-sige pa, non-stop, without stopping, continually, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings shall come unto you, or unto thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Condition din Jacob. Verse 1, verse 2, verse 3. Blessed shalt thou be in the city, and blessed thou be in the field. Sige. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, the flocks of thy sheep. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. Grabe no? Sulod na din sa simbahan, nalitawa, blessed na ta. Buwak na to sa simbahan, blessed ka po ta. Pag out na sa Escalante, blessed ta. Pag Balistan, blessed ka po ta. Sa nasa ng lugar, the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before the seven ways. Kana mga kaaway na to, kana mga prosecutors, mga suyaan tanan-tanan ba? Kasi sila na mahadlok nimo. Sa panahon, maminaw ta, sige-sige sa sugo sa Ginoo, tungkol ta mga kisunan. Butangan sila sa Diyos o kahadlok. Sila nino na mamuya, mahadlok. Awa. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses, no? And in all that thou sittest thine hand unto. And He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Grabe, no? Subuon sa Dios ang panalangin mo, apol sa mong panimalay, no? Kung dira lang verse na kisunan, wak ka na kayo sa season ba? Na season, ha? Ay, jutay. Wait, verse 9. The Lord shall establish thee an holy people unto Himself, as He hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in His ways. Conditional ka po, no? Kung mulakat ka sa daladong sa Ginoo ba, di ka mahimong sa lawayon, ikip ni mo ang word of God, makisunan, na ang blessing sa Diyos. Verse 10. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Muna kung bless ka na, bless ka na sa Diyos, makisunan, ang mga tao gali mahadlok sa imo, no? Para sa isa akto ba, na nahadlok to si katungking sa Jirang, na reconcile sa kay Isaac, ha? Si Abimelech, nahadlok siya kay Musa, grabe pag-bless ni Isaac. Ang Diyos kauban mo, so nahadlok sila. Mao diay Ginoo nga kung i-bless ka na sa Dios, mahadlok sila nimo. Magtaha sila nimo sa Hallelujah. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body. I-bless pa sa Diyos kung lawas, oh. Ha? I-bless pa sa Diyos. Tagaan may paglawas sa Ginoo. And in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. 12. The Lord shall open unto thee His good treasure, the heaven to give the rain unto the land in His season. Oh, para na. Season. And to bless all the work of thy hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Di ka na mangulam.
Amo na nga panahon nimo sige kang hulam. Dagang kang gihulaman. Panahon man na nimo sige kang pangulam. Magabot ang panahon ikaw lang pud magpahulam. Sige. The Lord shall make thee the head. Kung imuon ka na sa Dios ka ulo, and not the tail. Di ka ikog. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Wa ka sa dalong mo. Naaman ka sa babaw, mga kaigsunan. Thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Tanang next tanong, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. Okay? What kaya sa tanong na natin pamamindi sa babaw, may word nga only. See? Kung di tama kita sa Diyos, sa tanong ni Diyos na nangyayang nakapumukon para sa kayo. Pero ang design sa Diyos sa ako niya, dili ka paatras ang blessing sa Diyos. Paakat-akat, paibabaw! Dikta malisig sa yawang makiksunan rin mo. Ano man ito? Nakalagan ako sa Ginoo. Tubigan. No! Pag sumod mo, pangalagan sa Diyos, ang blessing sa Diyos, gaana na na ako. Tatlo nga lang yung relasyon sa Diyos. Tatlo nga lang yung relasyon sa Ginoo. Hallelujah, kayo mo paibabaw ng blessing sa Diyos. Dili na kapunhod. Muna, nagutanan ko sa Diyos. Lord, ganun gitukod man mo pa sa Joey. Nakita ko naman nga na ay kami nga blessing ba. Pero, ikaw anak na kasakit ba nga? Ibalintong din pa. Nga, ano yun, stainless puhon. Si Rose o si Juan. Si GM. Yang ingon ka puhon sa GM. Hindi stainless siya Juan. O, di ba? May stainless. Pero gano'ng iagi ba? Nga Lord, nabali mag-usad na kayo sa kabili ko. Kung simutan na po ako kayo. Ano? O ko na sa kalayo. Kasi Daniel Wakon, hindi ka pagtila. Ngitilapan na isang gasgas. Kasi Pastor Joey, ibuok ka pa ni Malay. Grabe mag-inugasgas. Dira ko pungko, i-oblihan sa Diyos sa unang. Tuwa ka tao yung decide sa tuwa. Una mga tigsuunan, si Hope. Ingon si Lord, di ba tutong ako alagad si Hope? Ganong iulod. Ganong gitaon niyang ulod, ang iyang ulod sa ulo. Pero di sa mga tayo. Ito mo hindi ay sa Diyos. Ay, sa tabi sa binigo, tukot ko sa Diyos, ganito madutlag ka layo. Ya kayo, itukot hindi ay sa Diyos. Kedua, si Hezekiah. Tututo nga. Yang anong nagpalatian. Tungkol po sa Diyos di ay nga maka-experience ka kasakit. Experience ka kasakit ba? Kay gusto sa Diyos ng inyong relasyon, ihugtog mo mo. Ihugtog mo sa Diyos. Gabisan na kay gas-gas, pero ihugtog pa kami mo. Asa may tibang-tibangon na ito nga damit. Kana hugot imong relasyon sa Dios nga wakay samad. O kung gihugot imong relasyon nga napakay samad pero gihugot ka po nimo imong relasyon sa Dios. Kaduha, nagsimba ta dire sa kamsay. Wa kay gibatya. Asa man ang bukan sa Ginoo. So Joey na gibatya ko ni Aaron. Mas bukan sa muna nga, ipapangos ta kung isa sa Ginoo para
atong ihugot maayo ang atong paghigugman. Kung ma-feel pa sa Diyos ba, grabe. Isang pag-ialaw na ko nga, di pa balintong ang resiko niya. Wa manawa ang iyang gugma o trust na ko. Muingon din ng Diyos. Pasar ka. Niya, panalangin, no? Kabisan, yung mga gamayo ang halin. Oy, di ba sa stadyoan? Unod niya. Pangaisa na lang to. Maya. Pero, naminyara ang imuhang pagsalig at pag-igugma sa Diyos pa. Huwag mo din ng Diyos. Huwag na di ay ibasya yung pag-igugma sa bukas sa material. Mo nang lindot. Di ba si Hope? Di ba ang isa Diyos kagibulod ang iyang lawas? Pero naiipiparan ang Diyos. Mapasal lang iba. Mapasal lang iba. Kitagaan mo rin sa gindod ng mga manangamata naman itong mga bata ni Hope. Pero ingon si Lord, mapasal lang yung ulod ba? Kitagaan mo rin guwapo-guwapa ng mga anak. Kung na ako ipiparar, pilon na yun ako ng mga bata. Pilon na yun ako mga asno. Mapasal lang niya. Kung nakapasaro na to, kung nagasgasan ng yunta, nasakitan ng yunta, pirti na kita sa itong negosyo, pasara mga kaigsuon, na di mamigyan mo pag-igugma operasyon sa Ginoo, maghimog ang mga paayo sa tubang sa Diyos. Ako na nga itong magigipaghan, kada ko ang panalangin ng Diyos nilo. In due season, walay isang kinsa mga kaagaw o mga kapdak sa iyong panalangin. Sa panahon mga kaigsunan, nga imo nang tawagon ang imuhang panalangin. Siya ba o kahit bisan din mali ang panahon, mga kaigsunan, ingon siya bisan pa din na mamungang higira. Wa na'y ikakaon ang mga baka. Wa na'y unod ang turil. Bisan wa na'y mga bunga ang mga kahoy. Hallelujah. Abang ako, mga padayon na akong kagsali ko pagto sa Diyos. Nagakalipay ako o kumlumpan sa pagkain sa Ginoo. Kakay sa usayosin. Bisan wa pa atong panahon sa mag-bless sa Diyos. Ato na sa tayawon. Ato na sa pasalamatan. Ato na sa iwayaw. Manindong ka mga isunan. Hallelujah! Hallelujah! Saligid lang ang pulong sa Diyos. Patihin lang ang pulong sa Ginoo. Tistingin lang ang pulong sa Diyos. Ayaw duha-duha. Ayaw kabalaka. Ayaw kahadlok. Hallelujah! Ang Diyos nga itong gisimba Ginoo. Kapalos siya mo sunog sa mga butang na ipundar sa tao. Kaya sa Diyos wagpon ang mga butang na ipundar sa tao. Kaya sa Diyos. Pero wak man ta nangalagad pagod sa material na butang. Wak man ta nagsimba sa Ginoo pangod kay bless ta sa material na butang. Nagsimba ta kay nakasabot ta. Nga inyong kabuhi nga akong ikabuhi. Kinahanglan na akong isimba sa Ginoo. Nagihimo kita sa Diyos para siya ito galingon nga muhatag o pagsimba dihat kaniya. Praise the Lord. Hallelujah. Ang all these things na arana sa punta pag-igsoon. Subuon na sa Diyos nga muabot sa itong panundanan. According sa itong gibasa kadina sa Deuteronomy chapter 28, 1 to 11, suguon sa Diyos ang pagpakamaayo. Mag-abot sa iyong panimalay sa insaktong panahon, in season. Hallelujah. So that church, ang imuhang bad situation, ang imuhang dark season right now, dili na siya conclusion. Dili na siya conclusion. Your bad situation, your dark season is not conclusion, but you can say for yourself, hallelujah, toward the Lord and said, Lord, even my dark season, but I want to give you my praise.
I give you my praise. I give you my thanksgiving. I give you my worship. Hallelujah before you. This is what I would say today. Let us worship the Lord Almighty. Give Him praise. We give Him praise and thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. Even the dark season, but we need to praise Him. We need to give Him praise. Hallelujah. Let's do it right now. Hallelujah, hallelujah. Sa imo ka ginatindugan, sa imo ka ginaparugan, ayaw kahandok, ayaw kamanata, ayaw tuhan-tuhan. Ihatag ang imong mga buhing ng mga pandayaw. Pagpasalamat sa Diyos sa iyong pagkakulong. Di tagyong na basta-basta ang Los Angeles, California. Pero giunsa sila sa Diyos, mga igsoon. Hallelujah! Ayaw lang tawa ang mga gagmay ng mga butang. Gagitudlo sa tuwang litsurer kagina. Ang gamay nga butang, kabalo ang Diyos magpatubo. Hallelujah! Tatlunga lang. Tarumon ka lang ang atong relasyon sa Ginoo. Dilita mo himong butang nga makapasakit sa balatyagon sa Diyos, nga mga pagtuon sa balatyagon sa Ginoo. Hallelujah, unsa kanindot. Hallelujah, katagaan at panalangin nga dilibahon sa mga illegal nga mga bagay nga atong himuon nga supak sa kabubuton sa Diyos. Muhimot ang mga butang nga dili supak sa kabubuton sa Diyos. Nindot kayo kung akon mo inom sa panalangin sa Ginoo. Kanang dili pinaagi sa illegal na pamaagi, kundi sa legal na pamaagi sa katuyuan sa Diyos, mga